beloved Boss Mike Cervera. Ang balita sa posibleng comeback ni dating DIL. Eto na, si DJ Byron! Oy, i-welcome nyo si DJ Byron kasi magbablog na yan pagkatapos ko. Makinig mga kababayan ko ha. Nako, yari na ito si John Vic. Maugong ang balita sa posibleng comeback ni dating DILG Secretary Benhur Nako. Abalos sa gabinete ni PBBM. Oras na mag-expire ang kanyang one-year post-election ban sa Mayo. Ayon sa ating political scooper, gusto daw makasama ulit ni PBBM Jr. si Abalos sa kanyang administrasyon. Nako, patay na. Oo. So, ayan maliwanag mga kababayan ko na ang Pangulong Bongbong Marcos mismo ang nagsabi na gustong makasamang muli ito pong si Benhur Abalos sa kanyang gabinete. At alam naman natin mga kababayan na ang kanyang pinanggalingan nung panahon na hindi pa siya tumakbong pagkasenador, malas lang at hindi nanalo, mga kababayan ko, DILG. So, paano na to? Ito ba si John Vic ililipat? O si Benhur ilalagay sa iba? Saan kaya? Sa tingin nyo mga kababayan, saan lalapat si Benhur Abalos sa pagbabalik niya bilang kawani o kasapi ng gabinete ni Pangulong Bongbong? Saan kayo? Tingin nyo, mga kababayan ko, saan kaya? Sa DILG? Paano yan si John Vic? Diba? Dapat alisin na si John Vic. Puro ingay na lang, press con, wala nang nahuhuli na kriminal. Natulad ni General Bantag, Bato at Atong Ang. Pinalayas pa nga Diba? Pinalayas pa. Hindi pwedeng NBI boss kasi sa sa gabinete. So paano ngayon ito, mga kababayan ko? Alam nyo sa totoo lang. Alam nyo sa totoo lang. Ang daming mga membro ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi nagpa-function. Nandito na yung best friend ko. Sabi dito, eto na naman, ato DDS na hindi mo maintindihan to. Sabi Mike, magkano ba ang bayad ni Toby Chanco para siraan si Martin Romualdez? Kayo ba ay mag-witness rin sa impeachment against PBBM? Saan mo naman kinuha yung tanong na yan? Diba? Dapat pagka pinagtatanggol ko si Toby, ganon. Oo. Medyo madalas-dalasan mo panonood dito para tumalino ka. Putang, ang hina ng ulo mo talaga. Diba Diba? Kailan ko ba pinagtanggol si Toby? Diba? Ayaw nyo lang tanggapin yung katotohanan Kaya kayo nagkakaganyan, hindi lang pumapabor yung lumalabas sa bunganga ko sa inyong mga pananaw Diba? Yan ang problema sa inyo. Pag hindi na pumapabor sa inyong mga kagustuhan, yung pong aking opinion, mga away na kayo at para kayong mga DDS na mga tangat, bobot, mangmang, na ang banat nyo kung paano sila bumanat. Mahina ulo. Diba? Manap kayo ng vlogger na kakampi. Isumbong nyo ako, ganon. Isumbong nyo ako. Ganon Hindi yung putik na yan. Ang dami na. Pwede nyo naman ako isumbong kay Takero. Pwede nyo naman ako isumbong kay Mima. Diba? Pwede nyo naman ako isumbong kay Nyulo. Gawin nyo yun. Doon kayo magsumbong. Paulit-ulit kayo
Oh, di ba, Leonora Bron? Kailan ba natin pinagtanggol si Toby? Posibleng mag-take over si Abalos sa Office of the Executive Secretary at gagawin namang Budget Secretary si incumbent Executive Secretary Ralph Recto. Nako, ano daw? Allah! Eto na, anong gagawin? Anong posisyon? Gagawin namang Budget Secretary si incumbent Executive Secretary Ralph Recto. Wait. Abalos sa Office EES! Executive Secretary? Ganun ba? Ulit. Pakinggan nyo, ha? Posibleng mag-take over si Abalos sa Office of the Executive Secretary at gagawin namang Budget Secretary si incumbent Executive Secretary Ralph Recto. So paano? Magiging ES nga, mga kababayan ko. Sabi ko na eh. Diba? Oo naman, ayaw namin kay Toby. Mukhang bangkay yung mukha nun eh. Diba, no? Puta, paano ko gugustuhin yun? Kita mo yung mukha ni Toby? Parang kababangon lang galing pansyon eh. Di ba sabi ko nga sa inyo mga kababayan eh. Oo, si Toby mga kababayan. Pag yan mga kababayan, nakasalubong nyo sa gabi, abay baka pagkamalon yung zombie. Ito na mga kababayan, magiging executive secretary. Ito pong si Benhar Abalos. Naku, pwede to mga kababayan. Pwede! Kinukonsidera rin daw na ilagay siya sa Presidential Legislative Liaison Office pero pansamantala lang dahil target ulit ni Abalos na tumakbo sa 2028 elections. Nako, tatakbo uli daw ito, pansamantala lang 2028, tatakbo daw uli. Mas tight rin daw ng kampo niya ang Department of Justice na ngayon ay may OIC pa lang. Nako, mga kababayan ko. So yan, maliwanag John Vic, safe ka na. John Vic, safe ka na ha? Safe na. Uy! Mga kababayan, bago tayo magtapos. Grabe ha, merong bagong may bagong chika na nagba-viral sa social media patungkol sa mga artista. Naalala nyo ba si Rian Ramos? Ito po yung laging bit-bit ni sino to? Yung tumakbong mayor? Si Sam Bersosa, 'di ba? Laging bit-bit mga kababayan. Nako, nai-issue ngayon, mga kababayan, sa illegal detention. Oo. At iba't ibang kaso. Alamin nga natin ito, si Rian at saka isa pang artista. Naku po, mga kababayan ko. Alamin natin, Rian. Pasok! Habang torture at yan ang sinasabi ko. Wait lang Nakwento ko na yata sa inyo to eh. Oo. Sabi ko kasi naku, si Rian talaga Sabi ko na kasi sa iyo, sa aking kasumama. Eto na! Mga kababayan, kung saan pa tayo mapunta na, nakikinig si Jen eh. Eto na ha. Makinig ko kayo. Grabe, nambugbog tong mga babae daw ng driver. Anong dahilan? Alamin natin. naharap sa reklamong torture at illegal detention ang magkaibigang aktres na sina Nako. Michelle D. at Rian Ramos. Nagsampa ng reklamo sa NBI ang driver at personal assistant Nako ni po. Rian. Kinulong daw siya ng 3 araw sa condo unit ng dalawa matapos akusahang nagnakaw ng mga pribadong larawan ni Rian. Nako. Hindi pa raw natatanggap ng kampo ni na Michelle at Rian ang kopya ng naturang reklamo. Nako. Pero itinanggi nilang kinulong ang driver dahil nakatira daw ito sa condo na yon. Nako. Sa katunayan, naghain daw ng kasong qualified theft si Michelle laban sa driver. Nako. Inamin din niya at binalik pa raw ang ilang ninakaw na gamit sa Nako! bibit. Ngayon mga kababayan, hindi na natin alam kung sino totoo dyan. Oy! Lumipat kayo kay DJ Byron patapos na ako. Baby Nunez, humabol pa talaga naman. Thank you sino ba yung dapat kong pasalamatan? Puro si Baby Nunez. Puro Baby Nunez thank you. Ngayon mga kababayan ko, eto yan. Kasi daw, ang kwento ayon sa aking bubwit sa larangan ng showbiz, alam niyo naman, dati ako nasa showbiz. Mga kababayan, meron daw mga malaswa tuloy.
sabihin na nating malaswa kung mga nakahubad, o merong mga skandal, o mayroon pong mga litrato na may katsorbahan, ganun, ano? Maging ano sa inyo mga kababayan, maging aral po to sa inyo. Na kapag kayo, mga kababayan, ay mga artista, dapat mag-ingat-ingat kayo. Ewan ko, ba't ang mga artista ang hilig-hilig nila? Hindi na sila nagsawa sa kakashoot. Ano? Pati ba naman mga kababayan, yung pong tsorbahan, abay, sinushooting nila? Tapos ngayon, nagkakaroon ng mga aberya katulad nito. Ngayon kabang-kaba itong mga kababayan. Magagandang babae ito pero hindi ko sila type. Mga kababayan, hindi na ngayon nila malaman kung ano yung nakalagay sa ampaw ng mga, yung nakalagay daw sa ampaw, yung mga malalaswang mga larawan na ang nando doon daw, si Rian. Putik na yan, mga kababayan. Si Rian talaga, matindi to. Parang natutokso tuloy ako. Di ba, no? Ang laswa kasi, mga kababayan, biruin ninyo. Yung mga malalaswa na nakahubot-hubad kayo, magpipicturean nyo. O kaya, meron kayong mga ginagawang mga tsorbahan chenis. Tapos, ibibidyo nyo. Tapos, mga kababayan, mamaya, may ibang, halimbawa, nakipag one night stand kayo. Diba? Na hindi namin kilala, nagugulat na lang kami. Parang si Kitty. Mali ba namin na iba na yung lalaki? Parang ganun. Diba? Ngayon, ang mangyayari, diba? Sasambulat na naman ito sa social media, sa mainstream media, na balita kayo, lamang kayo, at baka masira karera nyo. Sobra kasi minsan mga kababayan, wala nang magawa itong mga ito Para bang lahat ginawa na nila. Tapos mga kababayan, yung ginagawa ng mga bata na pagka nagtsotsorbahan, binibidyo nila. Mga kababayan, nung panahon ko yan ganyan. Pero matatanda na ito. Matatanda na Itong si Rian, mga kababayan, 40 na nga mahigit ito itong si Michelle D. Nakasama na parang nakipagkutsaba para manggulpi daw, mambugbog ng driver. Buti na lang nakatakas. Nako, meron na naman tayong aabangan, mga kababayan, na sarswela. Diyan po sa, sa issue na ito. Mga kababayan, sana ulitin ko lang, sana, yung mga ganyan, ulitin ko yung mga malalaswa. Di ba? Sino ba yon? Di ba may nangyari niyan noon, yung asawa ni Vicky Bello, di ba, si Hayden na, sino? Si Hayden, di ba? Hayden ko. Di ba? Naglabasan, mga kababayan, yung tsorbahan ni Katrina Halili, at yung isa pa na babae, at meron pang isang babae. Ang dami! Meron! Yung parang foreigner na babae at saka yung isa, mga kababayan. Sabi ni lesbian yan, si Michelle D. Nagtsorbahan sila? Di ba? Hindi kaya nagtsorbahan din kung babae sa babae? Hindi naman natin yan na tinutulig siya kung nagmamahalan yung lalaki at lalaki, babae at babae. Pero teka muna kasi. Yan, si Maricar Reyes. Sino pa? Maricar Reyes yon, Maricar Reyes. Meron pang isang iba. Di ba? So paano ito, mga kababayan ko? Mukhang ano ba yan? Diyos ko. Hindi. Balita ito, hindi fake news, Charlie Whiskey. Ayun na nga, binalita na. At saka, alam nyo, mga kababayan ko, yan sila Ethel Buba, yung mga may mga sex video na iskandalo. Kasi ewan ko bakit binibidyo pa nila yung mga sarili nila. Hindi na lang nila atupagin yung
yung pag sip-sip sa... Oo. Hoy, kayo nga! Ba't ba binibidyo nyo? Hindi nyo na lang atupagin yung pong pagromansa nyo sa partner nyo. Nakaka-distract kaya yun, di ba? Yung ba ala, sige, habang sumisip-sip kang ganun, tapos, binibidyo mo! Di ba? Eh di dapat siguro focus ka na lang. Bitawan mo na yung cellphone mo. Focus ako dito, oh! Di ba? Yung kamay, nando doon sa taas. Oh, sige! Oh, si Basib! Di ba, no? Nakaka-distract pa yan eh. Tsaka nakakawalang gana, no? Titingin ka pa sa video habang habang sumisip-sip kang gano'n, titingin-tingin ka sa video, nagpapakyut ka pa. Utik na yan, Ibang klase yung trip nila, mga kababayan. Sino may trip na gano'n? Pakitaas nga ang kamay dyan, press 1. Ganon din ba kayo? Oy, umaming kayo. Ganon din ba kayo? Ganon din ba kayo? Katulad ng mga ito? Oo. Ganon din kayo? Binibidyo nyo din pagka meron kayo, oy, Kish! Oy, Kish! Ha? Binibidyo nyo pagka may ganun kayo, yung may kachorbahan kayo, tapos gusto nyo, remembrance, ganon. Ganon? Hindi nga. Uy, umamin na kayo. Matatanda naman na tayo. Sino yung habang sumisip-sip ng ng tilapia o hotdog nakabidyo? Meron sa inyo? Wala? Magba-Valentine's Day na, baka naman bad daw. Anong bad? Uy, bad. Samantalang kapag ginagawa mo yun, lahat na lang na santo, tinatawag mo. Minsan nga natatanong ko si bro. Sabi ko, oh my God, oh Lord, bakit masarap? Ay, tama na nga. Ay, magkita-kita po tayo mamaya sa Bingador, alas 4 po ng hapon. Ako, late na pala ako. So paano? Ayawan ng mga kababayan, pahinga na tayo. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.